mga kasirin, may mga kwentong hindi madaling sabihin. Mga lihim na tinatago sa ilalim ng ngiti. Mga desisyong hindi natin alam kung tama o mali. Ang sulat natin ngayon ay mula kay Josie. Isang babaeng hinanap ang tunay na saya sa isang paraang hindi niya inasahan. Ito ang kanyang kwento. Ako si Josie, 36 anyos, isang may bahay at isang ina. Sa mata ng iba, maswerte ako. May asawa akong responsable, mapagmahal, at masipag. Pero sa likod ng mga ngiti at masasayang litrato namin sa Facebook, may isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Matagal na kaming kasal ng asawa ko, halos 10 taon na rin. Seaman siya, kaya halos kalahati ng taon, wala siya sa tabi ko. Noong una, masaya ako sa setup namin. Naiintindihan ko na kailangang magsakripisyo para sa kinabukasan namin. Pero habang tumatagal, nag-iiba ang pakiramdam ko. Ang dating pananabik, sa pagbabalik niya, ay napalitan ng panlalamig. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero dumating ang puntong hindi ko na gustong bumalik siya. At dumating si June Badark si June, ang kumpare naming mag-asawa. Matagal na namin siyang kaibigan. Mula pa noong nagsisimula pa lang kaming mag-asawa. Mabait siya, palatawa, at parang laging may paraan para pasayahin ako. Palaging andyan, laging handang makinig, laging may oras. Noong una, hindi ko naman siya pinapansin ng ganon, kaibigan lang. Kumpare. Pero habang lumilipas ang mga buwan, habang mas nagiging madalas ang mga pag-uusap namin, may naramdaman akong hindi ko dapat maramdaman. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Sa simpleng kwentuhan, sa mga gabing napupuno ng tawanan at alak, o sa mga sandaling napapansin kong mas interesado na akong makasama siya kaysa sa asawa ko sa telepono, alam kong mali. Alam kong kasalanan. Pero hindi ko rin kayang itanggi na sa piling ni June. May saya akong hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naramdaman. At isang gabi, sa isang pagkakataong hindi ko inaasahan, may nangyari na hindi na dapat nangyari. Nagsimula ang lahat sa isang inuman sa bahay. Wala ang asawa ko, gaya ng nakasanayan. Kami lang ni June, nakaupo sa lumang sofa, nakapagitna ang bote ng alak. Tawanan, kwentuhan, hindi ko na malayang dumidikit na pala ako sa kanya, hanggang sa naglapat ang aming mga mata. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit. Basta bigla na lang, naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking balat. Josie, bulong niya, mababa at puno ng pagnanasa. Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin gustong sumagot. Dahil ang totoo, sa sandaling iyon, hindi na ako lumalaban. Nang lumapat ang palad niya sa aking hita, isang kilabot ang gumapang sa buo kong katawan. Hindi iyon takot. Hindi iyon alinlangan. Isa iyong matinding pagkasabik na matagal kong itinanggi. Dumapo ang labi niya sa leeg ko, mainit, mabagal, tila sinusuri ang bawat pulgada ng aking balat. Napapikit ako. Nalulunod sa sarap ng kanyang mga halik. Ang kamay niya, dumaan sa gilid ng katawan ko, hinahaplos ang bawat kurba. Tila isang pintor na tinititigan ang kanyang obra. Sa bawat haplos, bawat halik, pakiramdam ko'y may lumiliyab sa loob ko, isang apoy na hindi ko na kayang patayin. Nang maglapat ang aming mga labi, wala nang natira sa akin kundi pagnanasa. Wala na akong pakialam sa tama o mali. Ang alam ko lang, ang katawan ko ay sumasagot sa bawat galaw niya. Ang kamay ko, gumagapang sa kanyang dibdib, sa kanyang batok, hinihila siyang palapit pa. Gusto ko pang maramdaman ang init ng kanyang balat sa aking sarili. Ang mga halik niya, pababa ng pababa, sinusundan ng bawat kurbada ng aking katawan. Nang dumapo ang labi niya sa pagitan ng aking dibdib, hindi ko napigilan ang pag-unggol. June, shh, aniya, habang bumaba pa ang kanyang halik,
pababa, pababa pa. Sa gabing iyon, walang sumpaan ng kasal, walang pangako ng katapatan. Ang tanging umiiral ay ang apoy sa pagitan namin. Isang lihim na hindi na mabubura. At ngayon, heto ako, gising na gising sa katotohanang bumalot sa akin. Tama bang hanapin ang saya, kahit sa maling paraan? Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan, habang ang malamig na hangin ay bahagyang hinahaplos ang balat ko, naramdaman kong ang init ni June ang lalong bumabalot sa akin. Ang bawat paghinga niya ay bumibigat, ramdam ko ang tensyon sa pagitan, naming dalawa. Hindi ko alam kung epekto ba ito ng alak o ng matagal ng pagkakait sa akin ng ganitong uri ng atensyon. Pero ang bawat segundo ay tila pumapatay sa akin ng sabik. Alam mo, Josie, hindi mo dapat kinakaya lahat ng mag-isa. Bulong niya, ang boses niya ay mababa. Halos isang pag-ungol na nagpapadala ng kilabot sa balat ko. Habang inaabot niya ang baso sa akin, ang dulo ng daliri niya ay dumampi sa kamay ko. Mainit, may bahagyang panginginig, at may ipinapahiwatig na hindi ko kayang hindi pansinin. Napangiti ako, pilit na hindi siya tinitingnan. Pero ramdam kong unti-unti siyang lumalapit. Ang init ng katawan niya ay parang apoy na lumalamon sa akin. At nang magtagpo ang mga mata namin, para akong hinigop sa isang alon ng matinding pananabik. June, mahina kong tawag, pero hindi ko na nagawang tapusin ang sasabihin. Sapagkat sa isang iglap, naramdaman ko ang mga labi niya. Malambot, pero mapusok. Nag-aapoy sa matagal ng itinatagong pagnanasa. Ang unang halik ay banayad, parang pagtikim lang. Pero nang hindi ako lumayo, lumalim ito. Ang kamay niya ay pumulupot, sa bewang ko, hinihila akong palapit sa kanya, hanggang sa ang mga katawan namin ay magkadikit na halos wala ng espasyo sa pagitan. Ang labi niya ay naglaro sa akin. Marahan sa umpisa, hanggang sa naging gutom. Mapusok, at puno ng pag-aangkin. Isang ungol ang lumabas sa labi ko nang maramdaman kong gumapang ang kamay niya. Dumaan sa likod ko, hinahaplos ang balat ko sa ilalim ng manipis kong damit. Ang init ng palad niya ay dumadaloy sa akin. Nagpapakuryente sa buong katawan ko. Hindi ko na inisip kung ano ang tama o mali. Ang alam ko lang ay ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Isang matinding pananabik na hindi ko na kayang pigilan. Ang tagal kitang hinintay, bulong niya laban sa balat ko. Habang ang labi niya ay gumapang pababa sa leeg ko. Ang hininga niya ay nagiiwan ng init sa bawat daanan nito. At nang maramdaman kong sinipsip niya ang balat ko, napapikit ako at napakapit ng mahigpit sa balikat niya. Hindi ko alam kung paano kami napadpad sa loob ng bahay, kung paano nawala ang espasyo sa pagitan namin. Basta't ang alam ko, sa sandaling iyon, sa gabing iyon, sa piling niya, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Wala akong ibang maramdaman, kundi ang pagkabaliw sa init na bumabalot sa amin. Ang matinding pagnanasa na hindi na namin kayang pigilan. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi ko na naramdaman ang lungkot. Hindi ko na inisip ang bukas. Ang mahalaga lang ay ang sandaling ito, ang init, ang halik, ang pag-angkin, at ang pagkakalimot sa lahat. Maliban sa isa't isa. Pagmulat ng mga mata ko, unang sumalubong sa akin ang liwanag na pilit sumisilip sa bintana. Dahan-dahan kong iniangat ang sarili ko mula sa kama, habang naramdaman ang init ng katawan ni June sa tabi ko. Napahawak ako sa aking noo, pilit na inaalala ang lahat ng nangyari kagabi. Mainit, matindi, hindi inaasahan. Napatingin ako kay June. Mahimbing siyang natutulog, bahagyang nakangiti, para bang walang kahit anong mali sa nangyari.
Pero sa loob ko, may kung anong bumabagabag. Tumayo ako, hinanap, ang damit kong nakakalat sa sahig. Habang sinusuot ko ang aking panty, napapikit ako ng mahigpit. Hindi ito panaginip. Totoo ang lahat. Totoo ang init ng mga labi niya sa balat ko. Totoo ang paraan ng paghawak niya sa akin. Parang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo. Totoo kung paano niya napunan ang matagal ko nang hinahanap. Pero totoo rin ang pagkakaroon ko ng asawa. Napaupo ako sa gilid ng kama. Napakapit sa kumot habang bumibigat ang dibdib ko. Sa dami ng beses kong itinanggi sa sarili ko na may kulang sa buhay ko, bakit sa isang gabi lang naramdaman kong napunan ni June ang lahat ng iyon? "Good morning," bulong niya habang marahang hinaplos ang balikat ko. Napalingon ako, nasa mukha niya ang kasiyahan, pero may kung anong bumabasa sa akin. "Anong iniisip mo?" tanong niya. Hindi ko alam. Totoo naman, hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi o dapat ba akong maging masaya. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, may nagpasaya sa akin na hindi na nagawa ng asawa ko. Akala ko, pagkatapos ng gabing iyon, titigil na kami. Akala ko, isang pagkakamali lang iyon na kailangang kalimutan. Pero hindi iyon naging huling beses. Nagpatuloy kami. Sa bawat pagkakataong may oras, nagkikita kami. Minsan, sa bahay, habang nasa school ang anak ko. Minsan, sa isang maliit na motel, sa labas ng bayan. Tuwing magkasama kami, hindi lang katawan ang nag-aapoy, pati damdamin. Ang tagal kong hinintay to. Bulong ni June. Minsang nasa kama kami. Yakap-yakap niya ako. "Huwag mo akong gawing masamang tao," tugon ko. "Hindi kita ginagawang masama, Josie. Wala kang kasalanan kung gusto mo lang maging masaya. Masama ba talaga ang hinahanap ko lang ay tunay na saya? Pero paano kung malaman ng asawa ko? Paano kung malaman ng mga tao? Kaya ko bang itaya ang lahat para sa isang bagay na hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal?" Habang iniisip ko ang lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw. Hindi ko pa kayang bitawan si June. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahuhulog kay June. At habang lumalalim ang ugnayan namin, kasabay naman nito ang bigat sa dibdib ko. Tuwing hahawakan niya ako, may kilig, pero may takot. Tuwing hahalikan niya ako, may init, pero may guilt. Alam kong mali, alam kong delikado. Pero sa tuwing sinasabi kong dapat na kaming huminto, mas lalong hinahanap-hanap ko siya. Ang problema, hindi lang ako ang nakakapansin ng pagbabago ko. "Hon, parang ang layo mo na sa akin," sabi ng asawa ko isang gabi habang kausap ko siya sa video call. Napatingin ako sa screen. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. "Busy lang siguro ako," sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Busy saan? Dati naman kahit gaano ka ka-busy, hindi ka ganyan." Minsan, pinapatay ko ang data kapag tumatawag siya. Minsan, hindi ko sinasagot ang chat. Madalas, hindi ko na rin nasasabayan ang oras niya sa tawag. Kung dati, sabik akong makita ang mukha niya sa screen. Ngayon, hindi ko na maramdaman ang parehong sigla. Hindi lang siya ang nakakapansin. Pati si June. Hindi natin pwedeng itago to habang buhay, Josie. Seryoso niyang sabi minsang magkasama kami sa kotse niya. "Bakit? Gusto mo bang malaman ng asawa ko?" Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit parang ikaw ang may duda ngayon? Napabuntong hininga siya. Ayokong dumating sa puntong kailangan nating mamili. Nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na hindi niya kayang sabihin ng direkta. Pero bago pa ako makapag-isip ng sagot, biglang tumunog ang cellphone ko. Tumawag ang asawa ko.
At sa sandaling iyon, hindi ko na kayang magpanggap. Kaya hindi ko sinagot. Naramdaman ko ang bigat ng tingin ni June sa akin. Alam kong may gusto siyang sabihin, pero hindi na niya itinuloy. Ang tahimik sa loob ng kotse, pero sa loob ko, parang may bagyong paparating. At dumating nga ang hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, may natanggap akong mensahe mula sa asawa ko. Pauwi na ako. Napatayo ako mula sa kama. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Handa na ba akong harapin ang mga bunga ng lihim na tinatago ko? Hindi ako makatulog. Ilang beses kong ipinikit ang mga mata, pero kahit anong pilit ko, hindi tumitigil sa pag-ikot ang isip ko. Pauwi na ako. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mensaheng iyon sa utak ko. Dapat ba akong matuwa? O dapat ba akong matakot? Huminga ako ng malalim at tumingin sa kisame. Napuno ng mga tanong ang isip ko. Masaya ba talaga ako? O nadala lang ako sa init ng panandaliang aliw? Hindi ko na matandaan kung kailan huling naging ganito kakomplikado ang buhay ko. Dati, malinaw ang lahat. May asawa akong mahal. May pamilyang inaasikaso. May tahanang pinupunan ng pag-ibig. Pero ngayong nandito na ako. Ngayong nalampasan ko na ang linyang hindi ko dapat tinawid. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Nilingon ko ang cellphone ko. May chat si Junjun. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ilang oras na lang at darating na ang asawa ko. Dapat ko bang makita pa si June bago yon? O dapat ko nang putulin ang lahat bago pa tuluyang mahuli ang lahat? Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mahal ko pa ba ang asawa ko? O si June na ang hinahanap-hanap ko? Pinikit ko ang mga mata ko. Bumabalik sa isip ko ang lahat ng nangyari sa amin ni June. Ang mga gabing nag-aapoy sa init. Ang mga haplos na nagpawala ng lungkot ko. Ang mga titig na parang nagsasabing, ako lang ang babaeng mahalaga sa kanya. Pero, pagkatapos ng lahat, sapat ba talaga yon? Masarap ang bawal. Masaya ang lihim. Pero hanggang kailan? Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Ang babaeng dati kontento, ngayon ay naliligaw sa sarili niyang damdamin. Kailangan ko nang humarap sa katotohanan at sa unang pagkakataon. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Narinig ko ang pagkatok sa pinto. Parang saglit na huminto ang mundo ko. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang lumapit. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko habang hinahawakan ang seradura. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang asawa kong si Marco, pagod ang mukha, pero bakas sa mga mata niya ang pananabik. Hon, mahina niyang sabi bago ako niyakap ng mahigpit. Napapikit ako. Dati, sa tuwing yayakapin niya ako pagkatapos ng isang mahabang biyahe, para akong nahuhulog sa isang matagal kong hinintay na kanlungan. Pero ngayon iba, hindi ko magawang sumagot. Hindi ko magawang yakapin siya pabalik ng may buong puso. Bumitiw siya ng bahagya. Tinitigan ako na parang may kung anong hinahanap sa mukha ko. Parang ang layo mo sa akin. Bulong niya. Parang noon, nung huling beses niya akong kinumpronta. Sa tawag, napayuko ako. Pagod lang siguro ako. Sinubukan kong itago ang bigat sa puso ko. Pero mahirap magpanggap kapag ang kaharap mo ay ang taong ilang taon mo nang kasama. Hindi niya alam. Pero parang may kutob siya. Hindi niya alam. Pero ako, alam kong may kasalanan ako. Habang nag-aayos siya ng mga gamit niya sa kwarto, umupo ako sa kama. Pilit na pinoproseso ang lahat. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Pero paano? Paano ko ipapaliwanag na kahit hindi ko gustong lokohin siya,
May hinanap akong hindi ko na kayang itangging kulang sa amin. Nanginginig ang kamay ko habang kinuha ang cellphone ko. May chat si June. Huwag mo akong intindihin. Ayusin mo muna kung ano ang dapat mong ayusin. June, kung pipiliin mo, ako andito lang ako. Pero kung hindi, alam mo namang hindi kita pipilitin. Napakagat ako sa labi ko. Ganito ba talaga kasakit ang magdesisyon? Sa kabilang banda, nariyan si Marco. Ang lalaking pinili kong pakasalan. Ang lalaking nagbigay sa akin ng buhay na kahit papaano, dati ko namang minahal. Pero sa kabila ng lahat, sa mga gabing iniwan niya akong mag-isa. Sa mga panahong hinanap ko siya, pero hindi ko siya mahagilap. Sa mga oras na pakiramdam ko'y hindi na ako mahalaga. Dumating si June na nagpaalala sa akin kung paano ang maging masaya. Si June na muling nagbigay ng init sa buhay ko. Pero kaya ko bang talikuran ang pamilya ko para sa kanya? Hinawakan ko ang dibdib ko. Pilit na dinarama kung sino ba talaga ang gusto kong piliin. Kung alin ba talaga ang tama o kung alin ba ang hindi ko kayang iwan. Anong hindi mo sinasabi sa akin, Josie? Malamig ang boses ni Marco, pero dama ko ang panginginig nito. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pilit niyang pinipigilan. Napatigil ako. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto namin, nakapamulsa, pero bakas sa mga mata niya ang bigat ng mga hinala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mahina akong tugon. Isang mapaklang tawa ang lumabas sa kanya. Huwag mo akong gawing tanga, Josie. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ko alam na ba niya? May nagsumbong ba? Si June ba? Or may ibang nakakita? Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Lumapit siya sa akin. May ibang lalaki ka ba? Doon na ako natuluyan. Hindi ako agad nakasagot. Pero sa panahong iyon, ang katahimikan ko na mismo ang naging sagot. Bumitaw siya ng isang malalim na hinga, halatang pilit na pinipigilan ng sarili. Sino siya? Hindi ako sumagot. June ba? Napatigil ako. Putang ina, Josie. Sigaw niya sabay suntok sa pader. Ang kumpare pa natin! Napaatras ako. Hindi ko pa man sinasabi ang totoo, pero tila ba alam na niya ang buong kwento. Sinabi niya. Tanong ko. Halos pabulong. Umiling si Marco, mapaklang tumawa. Hindi niya kailangang magsalita. Kita naman sa kilos mo. Mula nung huling beses akong umuwi, pakiramdam ko may nagbago na sa'yo. Hindi ko lang matanggap noon. Pero ngayon, itinuro niya ako. Ngayon, kitang-kita ko na. Hindi mo na rin maitatago. Napaupo ako sa kama. Tinakpan ang mukha ko gamit ang mga kamay ko. Masaya ka ba, Josie? Mahina niyang tanong. Pero dama ko ang lalim ng sakit sa boses niya. Mas masaya ka ba sa kanya kaysa sa akin? Hindi ko alam ang isasagot ko. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin sigurado. Tumawa siya, pero puno ng pangungutya. Alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi yung niloko mo ko. Hindi yung pinili mo siya. Tumigil siya saglit. Tinitigan ako na parang hindi niya ako lubos na kilala. Ang pinakamasakit ay yung hindi ko alam kung ako pa ba ang gusto mong ipaglaban. Napatingin ako sa kanya. Sabihin mo sa akin, Josie. Lumapit siya, lumuhod sa harapan ko. Pinipilit akong harapin siya. Ako ba? O siya? Wala na akong matatakbuhan, wala na akong madadahilan. Ito na ang sandali kung saan kailangan kong pumili. Pero ang tanong, kaya ko ba? Tahimik ang buong bahay. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik si Marco, wala akong maririnig na kahit anong ingay. Walang tunog ng kutsara sa mesa, walang mga kwentuhan sa sala, at lalong walang lambing na bumabalot sa mga gabi.
Ako na lang ang natira. Si Marco, umalis noong 1 linggo. Kailangan ko ng oras, Josie. Yun lang ang sinabi niya bago niya kinuha ang ilan sa mga gamit niya at tuluyang lumabas ng bahay. Hindi ko na siya pinigilan. Wala na akong karapatang pigilan siya. Samantalang si June, hindi ko na ulit nakita mula ng gabing magkausap kami sa chat. Hindi na rin siya nagparamdam. Para bang kusa na lang siyang naglaho, dala ang lihim namin at ang alaala ng lahat ng nangyari. At ngayon, heto ako. Mag-isa. Pero sa halip na malugmok sa pagsisisi, unti-unti kong tinanggap ang realidad. Hindi ko maaaring baguhin ang nakaraan, pero kaya kong kontrolin kung paano ko haharapin ang hinaharap. Dati, buong buhay ko umiikot lang kay Marco. Sa pagiging asawa ko, sa pagiging ina, sa pagiging perpektong babae sa mata ng iba. Hindi ko naisip kung ano ba talaga ang gusto ko. Si June ang nagpamulat sa akin na may kulang sa buhay ko. Pero hindi ibig sabihin na siya ang sagot sa lahat. Bumangon ako mula sa kama. Binuksan ko ang kurtina at hinayaang pumasok ang liwanag ng araw. Hindi patapos ang kwento ko. Bukas babangon ako ulit. At sa pagkakataong ito, ako naman ang pipili kung paano ko gusto. Matagal akong natakot sa pagbabago. Natakot akong amining may kulang. Natakot akong sumubok ng bago. Natakot akong piliin ang sarili ko. Pero ngayong nakatayo ako rito, sa harap ng buhay na wala si Marco at wala rin si June, natanto kong hindi ko kailangang umasa sa ibang tao para maramdaman na buo ako. Dati, buong buhay ko umiikot sa pagiging asawa, sa pagiging ina, sa pagiging perpektong babae sa mata ng iba. Ginawa ko ang lahat para mapanatili ang pamilya namin ni Marco. Para manatili, siyang tapat sa akin kahit pa malayo siya. Pinilit kong maging kontento. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na sapat na ang mga tawag, video chat, at padalang pera para mapunan ang puwang na iniwan niya. Pero sa huli, hindi sapat ang lahat ng iyon. Naghanap ako ng saya sa maling paraan. Hindi ko inisip ang magiging kapalit. Sa mga gabing kasama ko si June, inakala kong siya ang sagot sa lungkot at pangungulila ko. Akala ko siya ang magbibigay ng init na matagal nang nawala sa akin. Pero maling-mali ako. Ngayon, wala na si June. Wala na rin si Marco. Pero sa halip na magmakaawa para bumalik sila, sa halip na mahulog sa lungkot at pagsisisi, napagtanto kong ito ang pagkakataon kong magsimula muli, sa paraang hindi ko kailanman nagawa noon. Minsan, kapag tahimik ang gabi, iniisip ko kung nasaan na si Marco. Noong una siyang umalis, galit siya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, pero ramdam ko ang sakit sa mga mata niya. Hindi kita maintindihan, Josie. Mahina niyang sabi noong gabing huling nag-usap kami. Naging tapat ako sa'yo. Lahat ng ginagawa ko para sa atin, para sa'yo. Pero bakit? Hindi ko siya nasagot. Dahil kahit ako, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Bago siya umalis, sinubukan kong humingi ng tawad, pero hindi siya tumingin sa akin. Kailangan ko ng oras, ang huling sinabi niya bago siya tuluyang lumabas ng bahay. At mula noon, hindi na siya bumalik. May mga tawag akong natatanggap mula sa kanya, pero hindi tulad ng dati. Hindi niya ako tinatanong kung kumain na ako. Hindi niya ako tinatawag na mahal. Ang tanging pinag-uusapan namin ay ang anak namin. Napansin kong may malamig na dingding sa pagitan namin na hindi ko na alam kung kailan o kung paano mababasag pa. Samantala, si June, isang araw, bigla na lang siyang nawala. Noong una, nagpadala siya ng mensahe. Mabuti pa siguro, lumayo muna tayo sa isa't isa. Hindi na ako sumagot. Hindi ko rin naman alam kung ano ang dapat kong sabihin,
Sa totoo lang, hindi ko na siya hinanap. Alam kong sa kabila ng lahat, hindi ko siya mahal. Hindi ako umibig sa kanya. Ang hinanap ko lang ay ang pakiramdam na may nag-aalaga sa akin. Na may nagpapahalaga sa akin sa paraang hindi ko na naramdaman kay Marco. Ngayon iniisip ko kung paano na siya. Masaya kaya siya? May bagong babaeng minamahal? O baka, tulad ko, sinusubukan ding kalimutan ng lahat. Pero wala na akong balak alamin. Ang kwento namin ay isang pagkakamaling hindi ko na maaaring balikan. Ang bagong simula lumipas ang mga buwan. Sa loob ng mahabang panahon, nagkulong lang ako sa bahay. Hindi alam kung saan magsisimula. Pero isang araw, nagising akong may bagong pakiramdam. Isang kakaibang pag-asa na hindi ko pa naramdaman noon. Nagsimula akong humanap ng trabaho. Hindi bilang isang asawa o bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng may sariling pangarap. Dati, palagi akong umaasa kay Marco. Palagi kong inaasa sa kanya ang seguridad at kasiguraduhan ng buhay ko. Pero ngayon, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi naging madali. Maraming gabi akong umuuwi ng pagod. Minsan nagdududa kung tama ba ang ginagawa ko. Pero sa bawat araw na dumaan, pakiramdam ko'y unti-unti kong binubuo ang sarili kong pagkatao. Hindi na bilang Josie na asawa ni Marco. Hindi na bilang Josie na kabit ni June, kundi bilang Josie na may sariling buhay. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo ako sa isang maliit na kafe, may hawak na tasa ng kape, at tanaw ang araw na palubog sa kalangitan, napangiti ako. Dati, hinahanap ko ang tunay na saya sa piling ng iba. Ngayon, natagpuan ko na ito sa sarili ko, at sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na mawala pa ulit. Mga kasirin, minsan ang buhay ay puno ng mga desisyon na mahirap i-handle at may mga pagkakataong ang mga pagkakamali natin ay nagiging leksyon. Salamat kay Josie sa kanyang pagbabahagi ng kwento at sana'y maging gabay ito sa mga tulad niyang naguguluhan sa kanilang landas. Hanggang sa susunod na kwento, paalala lang, huwag kalimutang pahalagahan ang sarili at ang mga relasyon na mahalaga sa atin. Salamat sa pakikinig.